mismong chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality sa katauhan po ni Senator Riza Ontiveros. Senator Ontiveros, good morning. Johnny Banyas po, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23, ma'am. Yes, good morning, Sir John, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Alright. Unang-una sa lahat po, what's next, ma'am, after tiyakin mismo ni Pangulong Marcos na i-veto niya yung panukala sakaling lumusot man ito sa kapareho pong forma, Senator? Well, yes, Sir John, with all due respect, premature naman po yung plano ni Presidente na i-veto ang Senate Bill 1979. Nire-assure ko nga sila na again, with all due respect, napakaliwanag po na sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, yung Senate Bill 1979, kahit po yung salita na masturbation na binanggit nila ay wala doon. Wala din po yung sinabi nilang try different sexualities. At yung mga bagay sinusuportahan niya, yung pagtuturo sa ating mga anak at estudyante tungkol sa anatomiya ng katawan nila, yung pagtuturo ng mga consequences ng mga agang pagbubuntis, yan po ang mismo sinusulong din ng Comprehensive Sexuality Education o CSE na nasa bill namin. At kapag umandar na sa wakas yung iniintay namin nung nakaraang taon pa na periods of interpellation and amendments, I am willing to accept amendments para ma-refine po namin yung bill at magabayan po ito hanggang maipasa bilang batas, matugunan yung pagtaas ng teenage pregnancy lahat na sa 10 to 14 years old nating mga anak at estudyante, John. Opo. Approve po sa akin yan personally, Madam Senator. Pero ang mukhang nakikita, base po dun sa mga nakita kong interview, base rin po dun sa mga nabasa kong mga bagay, yung pong edad ng mga estudyante or yung pupil na siningitan or pinaglalaanan ng ganitong klase ng pag-aaral. Madam Senator, ang iisang stand po nila is, hindi po ba nito kikilitiin o gigisingin yung kainosentehan nila with regard sa sexuality at yung mga activity na may kaugnayan sa sex, Madam Senator? Hindi po, Sir John. Kaya paulit-ulit na nakasaad dun sa bill at sa aming mga paglilinaw tungkol dyan, yung Comprehensive Sexuality Education na nasa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ay mananatiling age-appropriate at saka developmentally appropriate. Mananatili dahil dati na po yan ino-offer ng DepEd sa 5 subjects sa ating eskwelahan. Batay po sa dati nang sinabi ng Korte Suprema ay constitutional na Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. So patuloy lang gustong suportahan ng aming Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, yung ganyang klaseng age-appropriate and developmentally appropriate na comprehensive sexuality education. Kung merong kailangang punuin na gap or iwasto, tugunan na issues tungkol sa comprehensive sexuality education na ino-offer na ng DepEd sa ating mga eskwelahan, pwedeng-pwede namin gawin yon sa period of amendments sa aming panukalang batas. Kaya sa normal course nitong proseso ng pagsasabatas, pwede po namin gawin yan. And gusto ko lang i-affirm na hanggang ngayon, age-appropriate at developmentally appropriate ang mga standards na isinusulong ng aming panukala at pati ng DepEd sa comprehensive sexuality education sa mga eskwelahan. Senator Ontiveros, saan nang galing po, saan hinugot yung sinasabing at the age of 4, mukhang natuturo na yung pagsasariling sikap, and at the same time, sa mga 9 years old, nabigyan sila ng karapatang pumili ng kung anong sexuality meron sila. Saan po nang galing yun? Nako, tulad nung nire-assure ko kay Presidente sa kahapon, Sir John, hindi ko alam kung saan hinugot talaga yung tamang salita. Dahil talagang sa buong panukalang batas, wala dyan yung pagtuturo ng anumang masturbation o kung ano pa man sa mga bata na edad 0 to 4 years old. Wala rin dun sa buong panukalang batas yung tungkol sa pagsubok ng iba't ibang sexualities. Kaya pulled out of thin air talaga yung ganyang mga assertions, Sir John. Unfortunately, fake news po tungkol sa panukalang batas. Hindi
na makabuo tayo ng magandang batas para tugunan na tulungan ang ating mga bata at estudyante umiwas sa maagang pagbubuntis at kung mabuntis pa rin sila at manganak, sayang yung aming probisyon sa panukalang batas ng social protection sa teenage parents para matulungan silang magbalik at magtapos ng pag-aaral, tulungan silang maalagaan ang kanilang mga babies at tulungan sila na maiwasan ang teenage pregnancy. Pero Madam Senator, with your indulgence, sino po ang nag-handle nitong CSE sa mga estudyante, sa mga pupil? Kasi ang alam ko po, dapat dito may pagka-eksperto dapat ang nag-handle sa isang masela na subject matter. Di po ba, Senator? Exactly. I agree, Sir John, at agree din po ang bill dyan kung kaya't ang Comprehensive Sexuality Education na nasa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ay kasama hindi lang yung ating mga estudyante, kasama pati tayong mga magulang, at syempre kasama po yung mga guro na sasanayin kung papaano patuloy na tamang i-handle yung ganitong content, lalong-lalo na sa 5 subjects sa ating mga eskwelahan na in-offer na ito ng DepEd. And again, kung gusto nating patuloy na maging mahusay ang ating mga guro, tayo rin mga magulang, magtulungan kung paano i-discuss ito sa ating mga anak. Dahil sa ngayon, 12.5% lang ng mga bata at mga teenagers ay actually na pag-uusapan itong mga sexual and reproductive health sa ating na mga magulang nila. And mataas po ang acceptance ng mga magulang sa mga surveys na ginawa na maituro ang comprehensive sexuality education sa mga eskwelahan. Mataas din yung kagustuhan natin na mapag-usapan ito kasama ng ating mga anak. Bagamat, inaamin sa survey na hindi pa fully equipped na gawin ito. So yung comprehensive sexuality education, kasama po tayong lahat dyan. Hindi lang yung ating mga anak at estudyante, tayo ding mga magulang at syempre yung ating mga guro. Madam Senator, hindi po ba pwedeng, wala po ba kayong kapangyarihan o ang mismong Pangulo na ipatigil muna itong CSE Act na to sa pagsisingit sa mga subject ng mga bata hanggat hindi pa siya totally na-amyendahan or hindi pasado, quote-unquote, sa kultura at paniniwala nating mga Pilipino itong itinuturo na ito, Senator Ontiveros? Ngayon din, Sir John, nandun sa panukalang batas ng Prevention of Adolescent Pregnancy na maging culturally sensitive at may several provisions na kaugnay niyan. Sana naman hindi ipatigil ni Presidente at sinabi naman din ng Department of Education, handa silang patuloy na i-improve yan. Sana hindi ipatigil yung pag-offer ng comprehensive sexuality education, hindi na sa lahat ng subjects, sa 5 subjects lamang. Dahil mula noong maipasa yung Responsible Parenthood and Reproductive Health Law noong 2013 at na-deem constitutional ito ng Korte Suprema noong 2014, mula pa noong mga 2018, ino-offer na po ito ng DepEd at dahil continuing program na gusto lang patuloy na suportahan ng aming Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, walang nagpipigil na i-improve ang content nito, i-improve ang delivery nito ng ating mga guro at laan ang aming Adolescent Pregnancy Bill na suportahan yung continuous improvement na yan. Alright. Last few questions with your indulgence, Senator Ontiveros. Mismong si Pangulong Marcos ang tinawag na quote-unquote absurd and abhorrent. And at the same time, nagkakaisa po yung mga kumukontrang sektor, iba't ibang sektor na may mga bansa po sa mundo na kumbaga hindi naging epektibo kaya parang dinisregard nila ang CSE. Ano po reaction nyo dito, Madam Senator? Actually, isa pang fake news yun na dinidisregard na ito sa iba't ibang Singapore, bansa. ma'am, to be exact, Singapore. Singapore, katulad ng programa ng DepEd dito sa Pilipinas, ino-offer din nila ang kanilang comprehensive sexuality education na bagay sa konteksto, bagay sa kanilang kultura, tulad ng gustong gawin ng DepEd at gustong na ginagawa ng DepEd at gustong gawin ng aming Prevention of Adolescent Pregnancy Bill dito sa ating bansa. At mayaman, Sir John, ang documentation at least 3 decades worth kung paano nag-work at patuloy na ini-improve ang comprehensive sexuality education sa ibang mga bansa. Kung ilang
na nabawasan na teenage pregnancy, kung ilang na-prevent na teenage pregnancies sa iba't ibang bansa. Nandiyan ang UK, nandiyan ang Estonia, nandiyan ang Singapore, at iba pa. Kaya kung yung nasabi ni Presidente na absurd at abhorrent, parang hindi yung Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ang nilalarawan nila. At iniimbita pa. Dahil yung buong bill at tignan po lahat ng ebidensya na nakapaloob dyan, na as I said from the start, handa akong tumanggap ng amyenda, handang-handa ako last year pa sa interpellation, bigyang daan lang po iyon sa plenaryo sa Senado dahil yun ang gawin ang lahat ng ito. Madam Senator, nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong panawagan at mensahe, lalo na po sa mga magulang na tulad ko, na tipong ika ngay naguguminahanan pa sa isyong ito ng CSE. Madam Senator, go ahead. Salamat. At muli magandang umaga tagapakinig, lalo lang namin, Sir John. Pasensya at nagalumihanan kayo sa isang panukalang batas na tulad ng mga naipasanan natin alang-alang sa ating mga bata at kabataan ay laan na tagut ng best interest of the child at yung prinsipyo on human rights na alagaan at protektahan at suportahan sa ating mga nila fake news laban dito. Yan ang sinusubukan po namin linawin at sana po ay masuportahan nyo na ang debate sa Senado para po matanggap ko yung mga iba't ibang opinyon ng aking mga kasamang senador. And then period of amendments kung saan pa na ma-improvement kalang batas. Sana po tulad ng naipahayag na rin ng dumaraming organisasyon ng mga child rights advocates, mga magulang, mga guro, mas lumawak ang pagkakaisa natin na pagtulungan bigitan, maibaba, taas ng teenage pregnancy sa ating mga bata mula 10 hanggang 19 years old at masuportahan na tapos ang kanilang pag-aaral, makapaghanda sa trabaho at hanap buhay, makapaghanda din sa tamang panahon nilang mga pamilya. Alright. With that, Senator, maraming salamat sa pagkakataon. Good morning. God bless. Good luck po. John. Good morning po. God bless you. Thank you po. Alright. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, ang isa na rin po sa mga suki ng palatuntunang ito. Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson, Riza Ontiveros.